good morning! Welcome to our part 3. Tayo nang magsimba. Isang mapagpalang araw sa ating lahat sa buong section 6. Sa lahat ng naaabot ng devotion na ito sa mga anak ng Diyos at sa mga citizens in heaven. Pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay. Tayo po'y manalangin. Lord, good morning po. Good morning, Panginoon, dahil lagi namang ikay mabuti sa amin, Panginoon. Good morning, O God, dahil alam namin kami po ay nasa iyo, Panginoon. And this morning, we are asking for your guidance, for your wisdom. Lead us, O Lord God, this morning. I-protect mo ang bawat isa sa amin. At sa mga taong naaabot dito na may sakit at karamdaman, sa pangalan ni Jesus, ang kagalingan mo, Panginoon, ay iyong padaluyin sa kanila sa pangalan ni Jesus. Mula ulo hanggang paa, Panginoon. I'm also praying sa mga taong ang karamdaman ay hindi pisikal, karamdamang espiritual, karamdamang emosyonal. Lord, touch their hearts, O God, in the name of Jesus. Continue to embrace them, Panginoon, and let them feel your love, Panginoon, na walang katumbas. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin. Samahan mo kami ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Part 3. Please open your Bible with me sa aklat po ng awit, 27, talatang 4 hanggang 6. Basahin po uli natin. May isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong kay Yahweh hinihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya ay mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Ingatan ako kapag may bagabag, sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Verse 6, ako'y magwawagi sa aking kaaway, sa templo'y may galak ako nasisigaw. Magpupuri akong may handog na taglay, kay Yahweh sasambat aking aawitan. Now, part 3, we are in verse 5. Sabi dito, tayo na magsimba. Bakit tayo magsisimba? Bakit tayo kailangan nasa piling palagi ng Panginoon? Bakit kailangan nating mag-ubos ng time sa templo ng Panginoon? Bakit kailangan nating mag-spend ng time with God upang ingatan? Bakit ka pumupunta sa church? Para maghanap ng pag-iingat mula sa Panginoon. Ang sabi po rito, iingatan ako kapag may bagabag. Bakit po? Kasi kapag ang isang tao pong puno ng kabagabagan, wala itong maisip na mabuti. Wala din siyang maramdamang mabuti. Bakit? Magabag nga eh. Ano ka nga eh? Depress ka nga eh. Stress ka nga eh. Depress, stress, lahat na ng stress. Pati paningin mo, stress na. No? So, punong-puno ka na. At dahil doon, mas madalas na tayo po ay nagkakamali at nasasaktan. Sa tuwing ikay nababagabag, nagkakaroon ka ng takot. Sa tuwing ikay nababagabag, ang sabi rito, iingatan ako kapag may bagabag. Bakit? Sa tuwing tayo ay nababagabag, we tend to decide urgently. We tend to do action nang hindi natin pinag-iisipan. And in that way, napapahamak tayo, nasasaktan tayo, yun eh. Kaya, ang sabi po dito, iingatan ako kapag may bagabag. Kapag puno ka ng kabagabagan, lalo kang pumunta sa church. May mga taong ganito ang sabi, ay saka na ako sisimba kapag ako lang may inaayos. Ako'y babalik pagka hayaan nyo't ako'y babalik din. Ako lang meron pang dinadala. Pag aray natapos ko ay lalo kang hindi matatapos, lalo mong hindi mahahanap ang katugunan, lalo kang mamumroblema sa solusyon. Bakit? Kasi walang mag-iingat sa'yo, walang mag-guide sa'yo. So, mas lalo kang pumunta sa church kapag punong-puno ka na ng alalahanin. Yung hindi mo alam yung gagawin, alala ko ulit yung sabi ng aking asawang pastor, ang sabi ni Pastor Gerson. Sa sermon niya, nakalimutan ko na kung kanino niya kinuha yung quotation na yon. Yung quotation niya ay, na binanggit niya is, habang dumadami ang aking iisipin at gagawin, lalo ko namang dinadagdagan ang oras ng pananalangin. Kasi, yung katulong, yung tagapag-ingat,
para harapin yung sangkatutak mong isipin na bumabagabag sa'yo. Yun dapat ang pinaglalaanan mo ng panahon. Tayo kasi pag maraming ginagawa, maraming iisipin, maraming ganito, maraming ganyan, nakakalimutan natin ang Panginoon. And usually kapag Sunday, dun lalo, okay lang naman, naiintindihan naman ng Diyos kapag absent ako, kasi ganito, kasi ganyan, kasi maraming customer, kasi maraming benta, kasi ganito pag Sunday. No! Paano ka iingatan ng Panginoon? Paano ka iingatan ng Panginoon? Tayo po ay magsimba para makatanggap ng pag-iingat mula sa Panginoon. Kasi kung tayo po ay puno ng kabagabagan, sabi dito sa ating verse, sa tuwing ako'y may bagabag, ako'y iingatan. Kasi sa tuwing tayo ay nababagabag, tayo ay nagiging balisa, no? Hindi tayo nakakapag-isip ng mabuti, nakagagawa tayo ng mga hakbang na hindi tama. You know what? Kapag lagi kang nasa piling ng Panginoon, kapag lagi kang nasa presensya ng Panginoon, kapag lagi kang nakikifellowship sa mga anak ng Panginoon, iingatan ng Diyos ang puso mo. Hindi yan mapupuno ng pag-aalala, hindi yan mapupuno ng galit, hindi yan mapupuno ng negative mindset, no? Iingatan ng Diyos ang dila mo. Hindi yan lalabsan ng mga reklamo, hindi yan lalabsan ng pagmumura, hindi yan lalabasan ng mga mababahong mga salita. No? Kasi lagi kang nasa presensya ng Panginoon, iingatan ng Diyos ang dila mo kahit ikay balais na, kahit ikay stress na, hindi ka magmumura, hindi ka magagalit. Why? Because iniingat man ng mga kung ano-anong mga unbiblical na mga patakaran. Hindi ka pababayaan ng Diyos na yung utak mo'y mapuno ng mga isipin at magulumihanan sa lahat ng iyong problema. Iingatan ka ng Panginoon. Tayo nang magsimba para ingatan tayo ng Panginoon. Tayo nang magsimba para makamta natin ang proteksyon ng Diyos sa ating kaisipan, ang proteksyon ng Diyos sa ating puso, ang proteksyon ng Diyos sa ating dila. Tayo nang magsimba upang maingatan tayo ng Panginoon sa ating mga kilos. Kasi nga po, ang taong nababagabag, basta-basta na nagawa ng paura-urada. And then, kapag nangyari na, magugulat ka na lang, mali pala yun. Ay, hindi na. Tapos na, nagawa mo na. So, you should spend more time with God, in the temple of God, with those people na pinananahanan ng banal na Espiritu, upang maging ang kilos mo ay ingatan ng Panginoon. Pupunta ka sa church kasi kulang ka. Pupunta ka sa church kasi hindi mo kayang kontrolin ang laman ng isip mo. Hindi mo kayang kontrolin yung naririnig mo. Pupunta ka sa church kasi hindi mo kayang i-contain yung emotion mo. Ang sakit sa puso. Nasasaktan ka. Pupunta tayo sa church para ingatan tayo ng Panginoon na huwag nang madagdagan ang mali nating ginawa. Pupunta tayo sa church para maingatan tayo ng Panginoon na huwag tumanim at mag-ugat ang pangit at negative nating nararamdaman. Tayo nang magsimba. Una, upang makita ang kagandahan ng Panginoon na hindi mo makikita kahit saan, kahit sa 10 bilyong piso. Tayo nang magsimba upang humanap ng patnubay at gabay sa Panginoon. Kasi ang Diyos lang ang nakakakita ng future, ng bukas. Tayo nang magsimba upang makamta natin ang pag-iingat ng Panginoon. Ingatan ng Diyos ang ating puso, ang ating isip, ang ating emosyon, ang ating dila, ang ating kilos. Ganyan kayaman ang salita ng Diyos. Ngayong umaga, tayo nang mag-devotion. Tayo nang mag-devotion para maingatan ng Diyos ang ating maghapon. Maingatan ng Diyos ang ating kaisipan sa maghapon. Maingatan ng Diyos ang ating puso sa maghapon. At the end of the day, magpupuri tayo sa Panginoon. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Aming Diyos na dakila at tapat, salamat dahil Ikaw ang tagapag-ingat namin. Salamat na nakikita mo yung darating ng mga bukas. Salamat, Panginoon, kasi inihahanda mo kami para sa araw na yon.
Lord, sa totoo lang, ang dami-dami po naming kabagabagan, ang dami naming isipin, ang dami naming gagawin, ang dami naming problema, ang dami naming pangangailangan, at punong-puno kami ng isipin. Pero sa iyong mga kamay po namin ito ipinagkakatiwala, Panginoon. Sa iyong mga kamay namin ito inihahandog, O Diyos. Lord God, be with us. Salamat sa iyong pag-iingat. Ingatan mo ang aming mga puso na huwag mapuno ng mga pangit na bagay. Hayaan mo ang salita mo ang manahan dito, Panginoon. Ingatan mo ang aming mga dila upang hindi ito labasan ng mga salitang pagrereklamo, mga negative at mga salitang nakakasakit ng kapwa. Sa halip, ang lumabas sa aming mga bibig ay mga bagay na nakaka-encourage at magbibigay ng lakas sa aming kapwa. Salamat sa pag-iingat sa aming mga kaisipan na itinatama mo kami sa tama naming gawi at hakbang. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo po namin tinatalaga ang aming maghapon. Narito kami para magpaturo sa iyo, para magpaingat sa iyo. Salamat po, O Diyos, at para muli maranasan ang iyong kagandahan. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Once again, do not forget na mag-like, mag-follow, mag-share, at mag-bless sa ating page na ito. So, it's all kinds of blessing. Financially, prayer blessing. Pwede po yun. Everything is welcome.